Milyong-milyong pisong halaga ng mga puslit na produkto ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa pier sa Maynila. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, abot nga sa 11.1 milyong pisong halaga ng smuggled goods ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Tinuturing daw kasing technical smuggling ang ginawang misdeclaration ng ipinasok na goods sa bansa. Ang importer na Pandavine International Trading ay nagdeklara na used bicycles ang ipinasok nila. Pero nang siyasatin ng enforcement group ng customs ay nabatid na hindi lamang mga bisikleta ang laman na nasabing container. Ayon kay Director Willie Tolentino na pinuno ng Enforcement Security Service ng DOC, may laman din daw na 15 scooters, motorcycle parts, used car parts at right-hand drive na Subaru WRX 2000cc sports car ang nasabing shipment na galing Japan. Inaalam pa kung bogus na kumpanya ang Pandavine. Samantala, used computer parts naman ang deklarasyon ng Kapas Battery and General Merchandise sa shipment nila mula China. Pero nang buksan ng customs ang container van ay lumantad nga ang mga bago at branded pang computer sets na nasa loob. Ayon kay Director Tolentino, base sa investigasyon ay bogus ang ibinigay na pangalan ng nasabing importer. Samantala, 2 hanggang 3 buwan na ang nakakaraan ng dumating naman ng 5 container van na nanggaling ng South Korea. PJK Express daw ang importer nito at inaalam pa kung lehitimo nga ito. Misdeclared din daw ang mga ukay-ukay sapagkat ang idineklara ng importer ay used blankets, bed sheets at caps, pero nang siyasatin nga ay papawang mga gamit na damit na ang nasa loob nito. Maaari daw i-donate sa DSWD ang mga ukay-ukay, pero kung hindi ito mangyayari ay sisirain na lamang ang mga damit. Ipaghaharap ng kaukulang reklamo sa DOJ ang mga importer kung matrace sila ng customs. Ang mga computer, bisikleta, motor at kotse naman ay isusubasta daw kapag natapos na ang pagdinig sa mga reklamo. Samantala, Rafi, hindi naman makapagbigay ng pahayag si Tolentino kaugnay sa ulat na ilang mga taga-customs ang iimbestigahan daw dahil sa mga force reading na ukay-ukay, pero naipuslit din palabas. Sa usapin naman ng laganap na sibuyas sa merkado, sinabi ni Tolentino na walang nakalulusot sa Port of Manila. Maaring sa ibang pantalan daw ito pinadaraan. Noong 1 buwan lamang ay may mga sibuyas daw nakasama sa pinalusot na agriculture products sa Cagayan de Oro Port sa Mindanao. Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz.